primary care ng universal healthcare. Maagapan ka agad, hindi na lumala. Pag-decongest pa natin yung mga ospital, then pwede na pong gamutin dito. Yan po ang super health center. Halimbawa sa mga nasunugan, hindi na nila kailangan magpupunta pa ng malalayong ospital. Diyan na po sa super health center. Mga buntis kanina, pwede na pong manganak dyan. Eh sa sobrang traffic minsan, baka manganak na lang sa tricycle, sa jeepney, mga yan. Ayun po, kung may mga super health center, kaya po sila manganak. Yan po isang paraan na ilapit natin yung servisyo medical sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na po sa mga malalayong lugar. Right, Senator, afternoon po, malapit na yung Holy Week break ng Senado, pero mukhang magiging busy kayo, sir, dahil dito sa issue ng Chocolate Hills. Kung sakali po na pumunta raw ng Chocolate Hills para mag-inspect, at also may mga possible na ibang establishments doon, sasama po ba kayo, Senator? Willing po ako sumama, no? Bilang membro po ng Committee on Tourism and Committee on Environment. Dapat po balansihin natin parati. Importante muna proteksyonan natin, protektahan natin ang ating environment. Alam nyo, kaya yung mga cost ng mga pagbaha, cost ng hindi na po proteksyonan minsan yung environment. Pag nagagalit yung environment, nadadama yung tao. Nakita nyo sa mga bundok, nagbabaha, wala na yung protection sa baha, mababasa, nagpo-cause sa mga landslide. And going back to Chocolate Hills, unahin muna natin, kung protected area po ito, dapat po yung protection na natin. Okay naman po yung turismo. Sangayon naman po ako na importante yung turismo, karagdagang trabaho, karagdagang income po yan sa lugar. At marami po makikinabang ng mga kababayan natin mahirap. Ngunit, balansihin po natin. What is legal always? Ano lang po yung tama? What is right? What is legal? Kung bawal, bawal. Kung pwede, pwede. Hindi pwedeng nasa gitna tayo. Kung allowed, allowed. Kung hindi allowed, wag. Kung ano lang po yung tama. Senator, ang DOH po nababahala sa tumataas na kaso ng TB. As Chair of Senate Committee, ano po ang ipapayo? About ano to? TB po. As chairman po ng Committee on Health, I am also alarmed and very concerned sa pagtaas po ng kaso ng TB sa bansa. Kung tutusin, treatable naman po ang TB, no? With early diagnosis and proper medication. Importante rito, maagapan ka agad at magagamot naman po ito. For this year's budget po, nag-approve po ang Kongreso sa pagtaas sa budget po sa TB program po ng DOH from 1.97 billion in 2023, naging 2.56 billion na po ito sa 2024 na panawagan ko po sa ating DOH to fully implement provisions of the Republic Act 10767 or the Comprehensive Tuberculosis Elimination Plan Act. Ito po ay yung batas na ito ay nakatutok po ito. Ito pong otherwise known as Comprehensive Tuberculosis Elimination Plan of 2016. Itong Republic Act 10767. Proper implementation importante dito at the Secretary of DOH shall establish a comprehensive Philippine plan of action to eliminate tuberculosis in consultation with appropriate public and private entities. The plan of action shall consist of the following: the country's targets and strategies in addressing the disease, ito pong TB, the prevention, diagnosis, treatment, care, and support, and other components of the country's response. Third, development and application of appropriate technologies to diagnose and treat the disease. And the strengthening of linkages with local and international organizations for possible partnership in education, advocacy, research, and funding assistance. Importante talaga rito yung review and monitoring system to gather data and monitor the progress made in the elimination of tuberculosis. Marami pong paraan, basta proper implementation lang po ng programa. Nandiyan naman po yung pondo ng gobyerno, nandiyan naman po ang Department of Health. So, importante rito the immediate mobilization of anti-TB services during and after natural and man-made disasters through collaborative efforts of national and local governments and other entities. Importante rito, tulungan po kagad. Proper implementation of programs na approve po ng ating gobyerno. Last question. Senator, yung Super Health Center po natin, paano naman po ito makakatulong yung masyadong sitwasyon natin, lalo na dito sa mga nasunod?
Ang Super Health Center naman po ay it's a medium type of a polyclinic. Ibig sabihin nitong medium type of a polyclinic, yung minor cases. Pwede na po dito yung panganganak, pwede na po dito yung laboratory, x-ray, ultrasound. Hindi na nila kailangan pumunta pa ng hospital para magpa-check up. Early disease detection, maagapan kagad yung sakit. Dito na po yung consultation ng konsulta ng PhilHealth. Sa primary care, ito na po yung primary care ng Universal Healthcare. Maagapan kagad, hindi na lumala. Madi-decongest pa natin yung mga hospital dahil pwede na pong gamutin dito. Yan po ang Super Health Center. Halimbawa sa mga nasunugan, hindi na nila kailangan magpupunta pa na malalayong hospital. Diyan na po sa Super Health Center. Mga buntis kanina, pwede na pong manganak dyan. Eh sa sobrang traffic minsan, baka manganak na lang sa tricycle at jeepney, mga yan. Ayun po, kung may mga Super Health Center, kaya po sila panganak. Iyan po isang paraan na ilapit natin yung servisyo medical sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na po sa mga malalayong lugar. Nakalagay po ito sa mga strategic areas all over the country. Thank you po. Thank you so much, Senator. Salamat. Muli ating palakpakan ng Senador ng Visual Servicio, Senador Kuya Bongo! Kaibigan mo si Bongo, ang aming misyo ay magservisyo. Tapang at malas. Wednesday na kayo? Wednesday na kayo. Nika.
Okay na to. Sige, ba kasi. Kaya? Bola!